tayo dito kasi maingay tayo. Oo. Sorry po, ma'am. Oo. Ayan. Yes, yes. Kahit hindi naman tayo maingay, pinapalayas tayo eh. Diba? Basta, love ka namin! Hindi na mo ang pangat, ma'am. Walang iwanan. Masasabi ko lang yung pangat. Press na press, ma'am. Ayan, magandang gabi po, Ma'am Bibi Inday Sara. At sa mga kasama po namin, nakalive po kami rito ngayon. Oo. Ako po si Bimar Channel. Yasin tayo dito. Sorry. More than 24 hours na kulang tulog. Ano? Yeah. Huwag kayo maingay kasi baka palayasin tayo. Dito. So tayo magsisigaw kasi baka pa layasin tayo. Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa suporta ninyo sa akin, sa aking opisina, sa aking mga kasama sa Office of the Vice President, kay Yusek Zulaika Lopez, at sa lahat ng mga OVP personnel na kasama ko ngayon dyan sa opisina, especially yung mga pinapatawag doon sa hearing. Ma'am Bibi, kumusta na po kayo? Nakakain na po ba kayo? Nakatulog na po ba kayo? Katulad ni Ma'am Attorney Lopez? Well, actually, hindi din siya nakakatulog pa. But nakakain na ako. Yes, thank you for asking. Maraming salamat. Nakakain ako kanina. Mga around 15 minutes ago. Kumain ako na isang fried chicken. Wala din masyado akong ganang kumain, sir. Kasi alam niyo naman na hindi ko alam kung ano mangyayari bukas or mamaya. Parang pati nakakahawa yung trauma ni Yusek Lopez na parang hindi ko alam kung anong mangyayari mamaya. So, Laban lang. thank you. Thank you. Maraming salamat na hindi nyo talaga kami iniwanan simula pa noon kay President Duterte 2015. In fact, yung iba 2014 pa, 14, 15, 16 na hanggang ngayon nandyan kayo. Maraming salamat sa inyo. Alam ko marami sa inyo ang siguro sa inyo nanggaling yung nabudol na term, pasensya na kayo. Hindi ko talaga alam na ganito ang mangyayari. Of course, diba, sino bang gusto na ganito ang mangyayari sa bayan natin na hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Ang expectation ko talaga was that when we start to become a superpower, no? Hindi lang the sick man of Asia. So, ganun yung expectation ko, and kamali ako. Kaya pasensya sa humingi ako ng pasensya ninyong lahat. BP question, with this recent incident na in-invite kayo, maayos naman kayong humarap sa Congress, maayos na humarap sa Congress si Attorney Lopez, tapos biglang may ganitong harassment na nangyayari sa kanyang buhay. Will you still allow any personnel from OPP na imbitahan ulit ng Congress at maging ganito ulit ang effect? Alam nyo kasi ma'am, kung ako lang talaga, hindi na talaga. Yun. Klaro naman na kung ano yung motibo nila. Motibo nila is paninira pa. Kasi kung mag-imbestiga ka ba naman ng confidential funds, bakit yung Office of the Vice President, bakit DepEd lang? And daming opisina na merong confidential funds. Kung ikaw ba naman si Franz Castro, diba? Bakit papanatan mo yung Office of the Vice President for confidential funds? Ang dami namin na merong confidential funds. At ito pa,
sa bilyon-bilyon na nakawan sa gobyerno, alam niyo yung lahat. Sinong magnanakaw ng 150 million at 500 million? A total of 650 million plus 125. Sino magnanakaw ng, kasi mga watog sinsiliyo. Diba? Eh kaya nga, ganun yung amount. Kasi it was based on, kaya nga ganun yung amount because it was based on planning. Kung ano yung buwan na trabaho. Diba? I mean, why was not the request 1 billion, 2 billion, 3 billion of confidential funds? Why was it 500 million? Kasi yun yung planning sa trabaho. Why was it 150? Sino magnanakaw ng 150 ngayon? Magkano na nanakaw ng mga congressman ninyo? Naku po, aware. Naku po, ma'am, sa totoo lang, nagtatrabaho po ako sa gobyerno. Dati, hindi ko na kinaya. Hindi ko na po talaga kinaya yung bad government. Kaya po talaga nag-resign ako. Ganun pa man, no, personal ko pong binibigay. Anong bataan? Kasi kami po ay biktima ng ng droga. Yung mga adik-adik na yan. Ako po si Yumi Santiago, yung tumatayo po ngayon na kauna-unahang biktima na lumabas for former president na tinatanong kasi nasaan ang biktima ng mga drug users and addict. I was molested before when I was young. So ako po tumatayo po ako ngayon para sa inyo. Maraming salamat. Dapat hindi nangyayari yun. Opo. Tapos pinapayagan ng dati. Panahon pa nga, nabanggit ko na nga po sa vlog, panahon pa ho ng tatay ng presidente natin. Naging adik na po yung kapatid ko. Natigil po sila nung panahon po ng President Duterte. Ngayon, nung nawala po si President Duterte, siya na po nakabok, nagsibalik na naman po yung mga adik. Kaya nakakatakot na po talaga. Nakakatakot na po talaga. Oo. Sa totoo lang, ma'am, kung maalala nyo, di ba galing akong Pinoo? Oo. Kasi meron kaming OVP Thanksgiving event doon. May lumapit sa akin doon, ma'am, isang nanay. Sinabi niya sa akin, Inday Sara, meron akong complaints. Tapos sabi niya, ang anak ko, addict. Ang anak ko, may kaso. Sinurrender ko ang anak ko thinking na magbabago siya sa loob ng kulungan. Ngayon, ang anak ko nagbibenta sa loob ng kulungan. Nakakatakot na po. So, sobrang sama ng loob niya kasi she had to give up yung anak niya ipasok sa kulungan thinking na this will teach the person a lesson, my child a lesson. And then it turns out, sobrang This is the all-new my child a lesson. And then it turns out, sobrang disappointed and frustrated siya kasi nalaman niya nagbebenta sila ng droga yung anak niya. Hindi ganitong klaseng bansa ang gusto natin. Walang may gusto ng ganitong klaseng bansa. Pero ma'am, gusto po namin ipaalam sa inyo ng buong pamilya namin. Yun nga po yung sinasabi ko sa social media na isa po ang pamilya ko mula sa uncle, sa tatay ko mismo, nakapagbagong buhay po dahil po sa administrasyon ninyo at ng buong pamilyang Duterte. Hanggat may Duterte, wala pong gustong magdroga. Yun po ang takot nila sa pangalan Duterte. Kaya po yung suporta po sa inyo hanggang sa ibang bansa, hanggang langit po. Sabi nga po, mamatay mabuhay, tutulong at tutulong pa rin po kami sa Duterte. Yes. Thank you sa suporta ninyo at thank you sa paniniwala ninyo sa trabaho namin. At maraming salamat dahil sa kabila ng sobrang daming black propaganda at paninira, nandyan pa rin kayo. Yes, tanggalan kayo ng budget. Mahigpit pa rin yung support. Tanggalan pa naman kayo ng budget. Diyos ko naman. Well, yes, nasagot ko naman na yan. Sabi ko na kahit anong budget yan, pagkakasyahin namin yan. Kasi
kahit nung mayor ako ng Davao City, kulang naman lagi yung budget eh. Pinagkakasya lang namin lagi. Nagbabayad pa kami ng loans ng city government of Davao. Ito, mas lalong kakayanin namin ipagkasya dahil wala naman binabayaran na utang ang Office of the Vice Napakasimple niyo po. Pero yung nakita ko kung congresswoman na nakarelong mga Hermes, mga sino ba yun? At saka yung Atras Abante, at saka si Kim Bulay ba yun? Si Kim Bulay, si Abante, si MPA, yung sinasabi si Chapuset. Ay ba, ang ganda ng mga hikaw ho nila, hindi na nga bagay ang OOA nyo, oy. Tingnan nyo naman po yung Vice Presidente, napakasimple. Ma'am, hindi kasi mahalaga sa akin ang mga material na bagay. Maaga kasi ako para merong realization sa buhay ko na tangina, lahat ng gusto ko hindi nabibili ng pera. Kaya wala akong sa personal na bagay dahil talaga ganito na lang. Gusto ko maging doktor. Kahit gaano dami ng pera ko, hindi, naging abogado ako. Pinapasalamat ko sa Diyos na naging abogado ako. Pero yung gusto ko sa buhay ko, gusto ko doktor. Kahit gaano kadami yung pera ko, kahit gaano mamahalin yung mga relo ko, sapatos ko, damit ko, sasakyan ko, hindi pa rin hindi yun ang gusto ko eh. Gusto ko maging doktor, hindi siya magbili ng pera. Diba? Pero ma'am, ako po isa lang kasiyahan ko. Pwede po ang payakap ko. Oh, Yan ang ating BP. Bibi Sara, bakit po ito ginagawa sa mga Duterte, particular na sa inyong mag-ama? Ano po ba ang inyong nakikitang dahilan? Well, lagi sinasabi sa akin, ito, hindi ito sa akin. Kaya ito, okay lang. Thank you. Galing ito kay dating Speaker and Senate President Manny Villar. Sabi niya sa akin, hindi ka titigilan. Kasi threat ka sa lahat gusto na magpresidente. Hindi lang Martin Romualdez, hindi lang kung sino pa ng mga nag-iisip dyan na gusto maging Pangulo, sa kanilang lahat. So, kung ikaw yung nauuna, lahat sila, ikaw yung target nila para mapababa ka. Pagkatapos mo, sila na rin yung mag-aaway hanggang merong isang lalabas na maiwan, matirang matibay. Yun yung sabi niya sa akin. Kaya doon din ako may realization na hindi pala talaga ito titigil. Kasi wala pang eleksyon eh. At sa totoo lang, hindi nga natin alam kung may darating pa na eleksyon dahil dyan sa kagustuhang mag-tsa-tsa. Dahil merong isang ambisyoso na hindi naman siya mananalo sa eleksyon. So ang gagawin niya, tutubuhin ko na lang ang konstitusyon. Dahil hindi ako mananalo ng popular vote eh. Wala po. Pagpulihin yung pinaka-problema natin. Yan talaga yung plano. Kaya huwag niyo pong pababayaan ng Pilipino. Kasi sa inyo kami aasa kasi kawawa ang buong Pilipino. Kaya ngayon, kung iiwanan niyo pa kami, sino pa ang tatayong totoo? Wala na. Kasi wala na po tayong pagkakatiwalaan. Kasi siya lang ang nakikita natin lumalaban. Nasara naman lahat tayo mga Pilipino, magkaisa na tayo, magwelga na tayo, at tansipin na natin yung presidente. Bibi Sara, magandang hapon po. Si Dr. Manipi po, lead convener ng MAISO. Gusto ko lang kong ipaalam sa inyo na masayang-masaya po ako kagabi nung magmura kayo. Kaya paglaban yung bansang bayan ng Pilipino kasi kawawa po talaga kami. Kung mapupunta na naman kami sa leader na bangan. Oo, pero nandun pa rin ako sa hindi magandang example sa mga bata ang magmura. Kaya hindi niyo talaga ako naririnig magmura. Siyempre, galit na. That was an exasperation. Ma'am, di naman po masagawa Kaya, yun eh.
Kaya Masamang magmura kung pangit ang nagmumura. Eh maganda ang nagmumura, may karapatan. Magmura. May malalim na May kalalim na dahilan. Kasi nire-representa po ninyo, Bibi Sara, yung sambayan ng Pilipino na disappointed ng masyado sa gobyerno ito. Kaya nung nagmura po kayo, parang kami ho yung nagmumura talaga. Bibi Sara, may nakahanda po ba kayong demanda ngayon sa mga madaming hinanda yung mga abogado, pero ako yung, for lack of a proper term, nagpupusihot pa atras abante sa pagkaso. Kasi, alam mo yun, parang iniisip ko, baka kung pabayaan namin matapos siya, yun yung sinabi ko kay Atty. Lopez. Sabi ko, i-endure mo lang, matatapos din yan. Baka pag pinabayaan namin, matapos na lang siya, makabalik kami sa trabaho namin. But sa ngayon, nagsabi na siya sa akin na gusto na niya talaga mag-resign. Hindi niya daw kaya yung nangyayari sa kanya. Kasi hindi niya daw matanggap na maayos siya na tao, maayos siya magtrabaho, multi-awarded ang syudad ng Davao dahil sa working relationship namin, very good working relationship namin. Meron kaming magandang division of labor sa trabaho. Politika sa akin, administration sa kanya. Pero hindi niya daw talaga kinakaya. Kanina, sinasabi niya, ibalik niyo na lang ako sa nanay ko. But then, sabi ko sa kanya, hindi din kasi natapos yung check-up mo. So, sabi ng mama mo, tapusin mo yung check-up mo kasi hindi natin alam kung may something is wrong with you. But yun yung sinasabi niya sa akin kanina. Mag-resign na lang, then gusto na lang niya bumalik sa nanay, sa bahay ng nanay niya kasi doon siya nakatira. follow up lang po? Kasi yung nabalita namin magdedemanda si Pangulong Duterte kay Trillanes. Tuwan-tuwa po kami. Baka gusto nyo rin kami pasayahin. Demanda nyo naman yung liderato ng Kongreso. Matutuwa po kami. Christmas gift po sa amin. Gigil na kasi kami na magkaroon ng action. Sabi nga ng Pangulong Duterte, buang daw yun. Nag-aalala din ako actually kay Pangulong Duterte kasi may edad na, tapos mahina na yung tuhod kung nakikita niyo, na natural sa mga may edad, mahina. Patinig din kayo kasi ang tagal mo na nakatayo. So, dito kayo lalaban kasi sa mga nangyayari, until 2020 pa po yan. Kami po, bilang mga supporters ng Duterte, especially po sa inyo, sa nakikita po namin, parang ayaw na po namin tumagal pa ng 2020. Kasi araw-araw po ang mga balita, kung makikita niyo po, grabe po talaga. Patayan dito, hold up doon. Tsaka ngayon po, Yung mga kidnappings ng mga bata. sa Kongreso mismo, convicted, pakukulong sa bugado. Di ba po, parang iba na po talaga nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya kami po nag-uusap na hanggang kailan tayo maghintay mga taong bayan na hirap. Lalo na tayo pinahihirapan ng gobyerno nito. Dapat siguro, no, as people who are in discontent, who are frustrated, who are exasperated tulad ng nangyari sa akin, who are angry, dapat siguro i-demand natin sa pamahalaan kung ano ba yung dapat para sa ating bayan. Kasi sa ngayon, hindi naman natin nakikita. Pero alam natin lahat kung ano yung gusto natin makita, diba? So dapat i-demand
natin yun sa pamahalaan na ibigay siya sa bayan, sa taong bayan. So, yun yung sa tingin ko dapat natin gawin. Tayo dapat yung nagbabantay. Tayo ang mata, tenga. May question po ako, ma'am. VP, ano po? VP, ano po Kung sakasakali po, naririnig tayo ng bangag ng presidente, nakipag-negotiate po siya sa inyo. Nagkaroon po ng mga settlement agreement. Ang tanong ko lang po namin, makikipag-areglo po ba kayo sa nangyayari po na to sa bansa natin? Hindi ako tao na nagpapa-areglo. Hindi ako. Yes! Alam nyo, ang ginagawa naman nila sa akin ngayon is sinaharas nila ako, tinetreten nila ako. So, ang isa pang pwede nilang gawin is offeran ako ng pera. Paano nila ako offeran ng pera? Hindi nga nabibili ng pera. Ang mga gusto ko. Diba? So, anong areglo ang makukuha nila sa akin? Pagkatapos nangyari sa akin, sabi ko nga sa inyo, di ba, politician ako. Politiko, sira na talaga yan. The moment na pumasok ka sa politika, sira na yung pangalan mo. Kasi lagi at lagi kang may kalaban. Oo, mahirap talaga, ma'am, maging politiko. Kaya hindi kakayanin lang Ma'am, ayaw ko magpolitiko, pero unfortunately, hindi siya nabibili ng pera. Magsasabi ka lang, nabibilhin ko na ayaw ko maging politiko. Sa inyo lang namin nakita yung totoo. laban. Bibi, so strong ka pero kayang-kaya mo yung bibi dahil kailangan ka po. Mamamayang Pilipino. Ano na po siguro ma'am ang magiging next move na po natin with all of the turn of events na balak nga po nila na idala nga po si Attorney Lopez po sa Women's Correctional Facility. Ano na po siguro ang next na po natin na gagawin ma'am? Well, yes, sa ngayon, ang ano naman is inaano namin lahat ng ano yung requirements ng doktor, lahat doon ng tests na gusto nilang gawin sa taas. Nag-discuss kami ng lawyer ni Attorney Lopez, and then initially sa kanya is gusto niya talaga gawa ng paraan or ng reklamo man lang, kay reklamo at the very least a complaint to somewhere na makikinig na wala talagang tumulong sa amin kagabi. Humihingi kami ng tulong kasi hindi namin alam paano siya tulungan si Atty. Lopez. Kasi nga hindi namin alam kung nahimatay lang ba siya, it's a heart attack, hindi na namin alam. So, hinihingi na kami talaga ng tulong kagabi. Wala talagang tumulong sa amin. Tapos yung isa pa is yung pagnanakaw ng cellphone. Yung dalawang cellphone. Kung hindi pa ako nag-threaten doon na magpa-file ako ng robbery, hindi nila ibabalik yung cellphone. At sobrang panlilin lang. Kasi nung naghanap ako ng cellphone, binigyan nila ako ng cellphone. Buong akala ko, yun na yung cellphone na hinahanap ko. Matagal ko pa nakausap si Nicole na tinanong ko siya, ito ba yung cellphone mo? Cellphone ni Laika, kasi isang phone lang ang binigay sa akin. Sabi niya, hindi ko kilala yung phone na yan. Alam mo yun? Bakit mo po kami linlangin na magbibigay ka ng diba? May tanong po rin Bakit ako. mo kami gaganunin? Kasi hindi pa nag-aalala tayo pare-pareho. Baka tumatulong sa dating kinulong pa sa makalimutan ko si Biniglo Aquino dati kinulong. Yung doktor po ba natin po dyan, talagang doktor po natin. Baka mamaya doktor ng kalaban, madali naman si Attorney Lopez. Sana po pabantayan din po si Attorney Lopez. Yan yung kanina nire-request ko sa media and sa inyong lahat. Kasi hindi ko na rin talaga, katulad ngayon bago ako
ba? Nakatulog ako eh. Ginising lang ako kasi madami nang nag-aantay sa baba. Hindi ko na rin kaya na bantayan siya. So, kanina sa media, hindi ko pwede hatiin yung katawan ko na iiwan kay Laika yung kalahati. Tapos yung isa, mag-i-inspect doon sa taas, magtatanong sa doktor kung anong gagawin, ganito, ganyan. So, tulungan ninyo ako na bantayan siya. Well, yun lang naman yung hinihingi. Final comment na lang po siguro po on House Speaker po, Martin Romualdez, and everything that happened and the turn of events po with the congressman. With what happened nga po na ipapadetain nga po sana si Attorney Lopez lang po. Well, yes, na-detain naman siya. Panawagan na lang po siguro po, ma'am, sa mga congressmen po. Naka-detain naman siya. Kahapon hanggang ngayon, naka-detain siya dyan sa taas. Hindi siya makaalis dyan. Kung gusto niya, diba, kailangan pa niya nakabantay ang House of Representatives sa taas. In fact, she's not feeling well, but she's fully cooperating. Nagsasabi pa siya sa akin, mas mapapabilis ba ang pag-uwi ko sa Davao kung pupunta ako sa house sa Monday. At sinabi ko sa kanya, hindi ko masagot yan. Ang doktor lang ang makakasagot yan. Kung pwede kang pumunta sa Monday. Kasi gusto niyang matapos na siya, ma-discharge na siya, at umuwi na siya ng Davao. So, ma'am, do you think po that this is a ploy po for the elections now that it's coming up soon? Do you think that this is a strategy for the congressmen so that they will be able to win po? Well, I don't know how you will win with persecuting an ordinary government employee. So I don't know what kind of strategy is that. I don't know how you will win with that. But I know that congressmen receive money in exchange for hearings. And not one, not two members of the House of Representatives already admitted off the record. Pasensya na, nangangailangan lang kami kasi election. Diba? So, yeah. So, I think kailangan natin magpahinga lahat because it was a very long day. I'm sure kung hindi kami natulog, hindi din kayo natulog kasi nandito yung ganon. Yes. From Batasan to Mga OFW po nakatutok sa inyo. Oo. Ay, nako. Alam mo,